Nakuha mo na ba iyong pinagagawa ko sa'yo? Tanong ko kay Michael. Inutusan ko kasi itong kuhanin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dave Tuazon. Malakas ang pakiramdam ko na siya ang makakatulong sa akin para maisakatuparan ang lahat ng mga plano ko. Of course, sweetheart. Here. Sagot nito at iniabot sa akin ng isang envelope. Umikot ito sa likuran ko, saka hinalik-halikan ako sa leeg. Pinigil ko siya saglit dahil kailangan kong basahin ang nilalaman ng files na ibinigay niya sa akin. Pwede bang mamaya na yan? Namiss kita eh. Ang tagal mo naman kasi doon sa Tagaytay. Reklamo nito pero tiningnan ko lamang siya ng masama. Kaya napaatras ito. Pero ngumiti rin pagkatapos dahil kailangan ko pa ang gagong ito. Saka ko na lamang siya didispatsahin kapag nagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Sino ba kasi yung Dave na yan? Maya-maya itanong nito at naupo sa upo ang nasa harap ng lamesa ko. Isang lalaking nahuhumaling kay Christina. Siya ang gagamitin ko para tuluyang mawala sa landas ko yung nilintik na babae na yan. Habang tumatagal ay lalong nahuhulog ang loob ng pinsan ko sa kanya. Kaya kailangan ko ng pumilos bago pa mahuli ang lahat. Magpakasaya siya ngayon. Dahil hindi magtatagal, ay pagsisisihan niyang kinalaban niya ako at pinakailaman niya ang dapat ay akin lang. Bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin yung babae para dun sa pinsan mo? Mukhang wala naman silang problema. Suhestyon nito at agad na nag-init ang ulo ko. Huwag mong pakikialaman ng mga plano ko kung ayaw mong pati ikaw ay malintikan sa akin. Banta ko sa kanya. Alam kong mahal na mahal ako ng tangang ito, kaya kahit anong gawin ay sabihin ko ay titiklop lamang siya. Pasalamat siya at kahit paano ay magaling siya sa kama, kaya nagtsatsaga ako sa kanya. Magtitiis muna ako sa ngayon hanggang sa dumating ang panahon na si Charlie na ang tuloy ang lalaspag sa katawan ko. Isipin ko palang iyon ay tila kumikislot na ang maselan kong butil. Kaya lalong nadadagana ng inis ko kay Charlie. Okay, fine, sorry. Marami ka naman bang nakuha sa pagstay mo sa bahay nila? Muli ay tumindi pa ang galit sa nararamdaman ko kapag naaalala ko kung paano pinaligahay ni Charlie si Christina sa ibabaw ng lamesa niya. Naroon ako at kitang-kita ko ang lahat. Labis mang nagingit-ngit ang kalooban ko habang pinapanood sila. Ay wala akong magawa. Inggit na inggit ako dahil ako dapat ang nasa ibabaw ng lamesa ng iyon at hindi ang mang-agaw na babaeng iyon. Halos marindi ako sa mga ungol niya habang inaangkin siya ng laking pinakamamahal ko. Kaya lalong lumalalim ang galit ko sa kanya. Ano bang meron siya na wala ako? Maybe she's pretty, but I'm sure I'm beautiful and sexy as well. Of course! Sa tingin ko naman ay madali ko lang mapapaikot sa mga palad ko ang Christina na iyon. At syempre, kahit wala na ako roon, mayroon pa rin akong mata at tenga. Makahulog ang sagot ko. Halatang nagtataka ito sa huling sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? May espiya ako roon sa bahay nila. Naguguluhang tanong nito at ngumisi ako. Si Risa. Actually, matagal ko ng tao yung chimay na iyon. Ako ang nagpasok sa kanya para maging katulong sa bahay ni Charlie. Siya ang nagbabalita sa akin ng lahat ng mga nangyayari roon. Walang gatol na tugon ko. Nanlaki ang mga mata nito at halatang nadagdagan pa ang paghanga niya sa akin. Bilib na talaga ako sa'yo. Ang talino mo talaga, sweetheart. Tapos ang ganda pa. Paglalambing nito sa akin. If only Charlie is the one saying all those words to me, siguradong nagdiriwang na ako sa tuwa. Pero konting tiis na lang. Pasasaan ba at makukuha ko rin ang lahat ng gusto ko. The next day, I went to De La Salle University to meet Dave. I waited for him in the parking lot at hindi naman ako nabigo. Bandang 6:00 ng hapon nang mamataan ko siyang papalapit sa kotse niya. Hi Dave! Bati ko
para maagaw ang atensyon niya. Lumingon ito sa akin na nakakunot ang noo. Well, he's not bad. Gwapo at matangkad din. Malayo nga lang na mas gwapo si Charlie at mas maganda ang pangangatawan. I'm Catrice Lim. Pakilala ko sa sarili ko, saka ko iniabot ang kamay ko. Pero tiningnan niya lamang ito. So, is there anything I can do for you? Formal na tanong nito. Binawi ko ang kamay ko dahil hindi naman niya ito tinanggap. Let's just say I'm here dahil kailangan ni Christina ang tulong mo. Seryosong sagot ko. Sa pagkakabanggit ko pa lang sa pangalan ni Christina ay nag-iba na agad ang ekspresyon ng mukha niya. Bingo! This is really the man I need. Biglang dumaloy ang matinding excitement sa dibdib ko. What about her? Nag-aalalang tanong nito. Let's talk somewhere private para maipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Nakangising sabi ko sa kanya. Noong una ay nag-aatubili pa ito pero kalaunan ay pumayag din. Naging maayos at masaya naman ang bawat araw ng pagsasama namin ni Charlie. Nagde-date kami tuwing weekends at hinahartiran ko siya ng pagkain sa opisina tuwing lunch. Nasanay na rin ang mga tauhan niya na nakikita ako araw-araw na nagpupunta sa opisina niya. Paminsan-minsan ay nakakasabay din namin ng daddy niya sa pagkain. May mga ilang ulam at merienda na rin akong natutuhang gawin mula sa pagtuturo ni Yaya Mabel at sa kakapanood ko ng video sa internet. 2 weeks from now, magsisimula na rin ang klase ko, kaya lalo pa akong na-excite. Kaya habang hindi pa ako busy, ay iniubos ko ang oras sa pag-aasikaso kay Charlie at sa pagde-decorate nitong bahay. Medyo iniba ko lang ang ayos para naman magmukhang mas maaliwalas at nagustuhan naman niya ito. Alam mo, Iha, may talent ka rin sa interior decoration, ha? Ang ganda ng setup na ginawa mo dito sa bahay. Pati iyong kulay ng mga kortina at iba pang displays ay tamang-tama ang combination. Nakangiting papuri sa akin ni Yaya Mabel. Saglit kaming huminto sa pagtulong sa mga maids na patuloy sa pagliligpit ng ilang ginamit namin sa pag-aayos ng bahay. Iyong iba po riyan ay tiningnan ko lamang sa internet. Tapos sinubukan ko kung babagay dito. At ayan nga, maganda naman. Maganda naman pala ang kinalabasan. Nakangiting tugon ko. Iha, halika at maupo tayo dahil mayroon akong mahalagang sasabihin sa'yo. Seryosong aya nito sa akin. Kahit nagtataka, ay sinunod ko siya at naupo kami sa sala. Ano po ba iyon? Bigla naman akong kinabahan. Tumawag kasi ang panganay kong anak. Nakikiusap na kung maaari ay mag-resign na ako sa trabaho ko rito dahil kailangan niya na makakatulong sa asawa niya para sa pag-aalaga ng kambal nila. Gaya ng alam mo, labis na ring napamahal sa akin si Charlie na parang tunay kong anak. Kaya hindi ko alam kung paano magpapaalam sa kanya. Malungkot na pagbabalita nito sa akin. Ako man ay labis na nalungkot sa sinabi niya. Mahabang panahon na rin po ang ginugol niyo sa pamilya ni Charlie. Ako man po ay nalulungkot sa ibinalita ninyo. Pero ganun po talaga siguro. Panahon na rin po para iyong sarili niyong pamilya naman ang pagtuunan niyo ng pansin at pag-aalaga. Banayad na saad ko sa kanya. Mabigat na mabigat din ang loob ko sa nalaman kong ito. Pero pamilya niya ang nangangailangan sa kanya. At isa pa, medyo matanda na rin si Yaya Mabel. Kaya panahon na rin para kahit paano ay makapag-relax na rin siya sa buhay. Salamat, Iha. Mamayang gabi ay magpapaalam na ako sa alaga ko. Kasi nag-leave lang sa trabaho ang anak ko para sunduin ako bukas ng umaga. Sabi niya na ngayon ay may namumuo ng luha sa mga mata. Kaya mabilis kong ginagap ang mga kamay niya. Huwag po kayong mag-alala kay Charlie. Aalagaan at mamahalin ko po siya ng higit pa sa sarili ko. Pangako ko sa kanya.
Iyon naman talaga ang totoo. Dahil handa akong gawin ng lahat para kay Charlie. Dahil alam kong ganoon din siya sa akin. Hindi naman ako nag-aalala sa bagay na iyan. Alam kong magiging mabuti kang katuwang ni Charlie sa buhay. Sayang lang. Dahil pangarap ko rin sanang maalagaan ang magiging anak ninyo. Napangiti naman agad ako sa sinabi niya. Naku, Yaya. Kapag nagka-baby na po kami ni Charlie, idadalawin po namin kayo. Paniniguro ko sa kanya na mukhang ikinatuwa naman niya dahil biglang kumislap ang mga mata niya. Aasahan ko iyan ha? Masayang tugon nito. Opo, promise po. Sagot ko sa kanya. Christina, eto, payo lang ha. Hindi ako mahilig mag-isip ng masama sa ibang tao. Pero sana, mag-iingat ka kay Catrice. Hindi ako sigurado, pero parang wala akong tiwala sa babaeng iyon. Bigla ay sambit nito, kaya nagtaka ako. Halos ganito rin ang sinabi ng kaibigan ko sa akin. Ako man ay hindi magaan ang loob ko kay Catrice, pero pinakikisamahan ko siya. Dahil ayoko namang magkagulo kami at maipit pa si Charlie. Bakit niyo naman po nasabi iyan? Saka okay naman po kami ni Catrice. May pagkamatangray lang po talaga siya pero okay naman po ang pakikitungo niya sa akin. Pagpapalubag loob ko sa kanya. Kahit may pag-alala sa puso ko dahil sa sinabi niya, ayaw ko namang mag-alala pa siya sa akin. Minsan kasi narinig ko siyang may kausap sa telepono na tila ay inuutusan niya. Hindi ko lang masyadong maunawaan ang pinag-uusapan nila. Pero naagaw ang atensyon ko noon nang banggitin niya ang pangalan mo na tila ay nasusuklam siya sa'yo. Pagtatapat nito, aaminin kong umabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Pero ayoko namang pag-isipan ng masama si Catrice. Pero syempre, hindi naman magsasalita si Yaya Mabel kung wala siyang pinaguhugutan. Huwag po kayong mag-alala, Yaya. Mag-iingat po ako. Salamat po sa payo niyo. Magalang na pahayag ko. Saka, sabi mo na ba sa asawa mo na sinaktan ka ni Catrice nung araw na atakihin siya ng allergy niya? Nagulat ako sa sinabi niya. Dahil lang alam ko, walang nakakita noon, maliban sa aming dalawa noon. Maliban sa amin ni Catrice. Paano niyo po nalaman? At tubiling tanong ko. Nasa bukana na ako ng kusina nang makita ko kung paano kanya saktan at pagsalitaan ng masakit. Hindi lang ako nakapag-react noon dahil nataranta na ako sa nangyari kay Charlie. Magkahalong galit at lungkot ang pumuno sa boses ni Yaya Mabel habang sinasabi ang mga iyon. Yaya, humingi na po ng tawad si Catrice sa ginawa niya, kaya hindi ko na po binanggit kay Charlie ang tungkol saan? Halos sabay kaming maipaigtad ni Yaya Mabel nang mapuno ng baritonong boses ni Charlie ang sala. Agad akong napatingin sa orasan at pasado 2:00 pa lang. Bakit kaya narito na siya kaagad? Bakit ang aga mo? Usal ko na parang wala sa sarili dahil sa pagkagulat nang makita siya ngayon. Ano yung sinasabi ni Yaya? Ano yung dapat mong sabihin sa akin na hindi mo ipinaalam? Asik nito na madiim ang mukha. Marahas pa niyang niluwagan ang necktie niya hanggang sa tuluyan na itong alisin at lumapit sa amin. Napalunok ako dahil tila may halong galit at pagtatampo ang boses niya. Kasi ganito yon. Ewan ko ba kung bakit ako biglang kinabahan. Tinitimbang ko ang sarili ko kung sasabihin ko bago yung nagsorry na naman si Catrice at tinanggap ko na iyon. Ayokong mag-away pa sila dahil sa akin. Yaya, anong dapat ipagtapat sa akin ni Christina? Baling niya kay Yaya Mabel na ngayon ay tuliro na rin ang itsura. Kasi nung gabing atakihin ka ng allergy mo, nakita kong sinampal ni Catrice ng malakas si Christina pagkatapos ay pinagsalitaan ng masama. Napatingin pa sa akin na tila humihingi ng paumanhin si Yaya Mabel habang nagsasalita. Napapikit na lamang ako ng mariin. Mag-usap tayo sa kwarto.
utos sa akin ni Charlie at saka mabilis na umakyat. Napulunok ako at dumagundong ang dibdib ko. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi kayang magsinungaling kay Charlie. Hinging paumanhin ni Yaya Mabel. Okay lang po. Sige po, pupuntahan ko po muna siya. Paalam ko sa kanya. Tumango lamang ito sa kabumuntong hininga. Pag-akyat ko ay dinig ko na ang malakas na boses ni Charlie na tila may sinisigawan sa telepono niya. Kaya lalo kong binilisan ang pag-akyat. At nang nasa pintuan na ako ay saka ko napagtantong kausapan niya si Catrice. You promise that you will never hurt her again. Bulyaw nito kay Catrice. Galit na galit ito kaya lalo akong kinabahan. I'm sorry Charlie. Nabigla lang ako noon dahil sa nangyari sa'yo. Please forgive me. Hindi ko na uulitin. Narinig kong sagot ni Catrice habang umiiyak. I don't know Catrice. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa mo. Mas mabuti pang huwag ka muna magpapakita sa akin. Dahil baka kung anong magawa ko sa'yo. Malakas na pagbabanta niya saka pinatay ang tawag at inihagis sa kama ang cellphone niya. Lalong dumagundong sa kaba ang dibdib ko nang humarap siya sa akin. Kaya napayuko ako agad dahil ayokong salubungin ang mga mata niyang nagagalit. Kahit nakayuko ako ay nakita kong lumalakad siya papalapit sa akin at medyo nagulat ako nang hawakan niya ang baba ko at itaas ang mukha ko. Why didn't you tell me? Masama ang loob na tanong nito. I'm sorry. Humihingi na rin kasi siya ng tawad. At napatawad ko na siya noon pa. Kaya hinayaan ko na lang. Saka naintindihan ko naman na nag-aalala lamang siya noon. Kaya niya yun nagawa. Marahang paliwanag nito. Ang galit sa mga mata niya ay nahaluan ng lambong at kirot. Kaya napatatda ako. No one is allowed to hurt you. Kahit ano pa man ang dahilan at sitwasyon, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Mahina, ngunit mariin at pagalit na sabi nito sa akin. Nangako naman siyang hindi niya uulitin. Pangangatwiran ko, pero tila lalo pa siyang nagalit. Nangako rin siya sa akin. But still, she broke her promise. From now on, as much as possible, never get near her. Huwag kang makipag-usap o lalapit sa kanya. Kung hindi naman kailangan, I want you to promise me that right now. Or else, I won't forgive you for hiding that to me. That incident from me. Matigas na saad nito at halatang seryoso siya sa bawat salitang binibitawan niya. I promise. Nang marinig ang tugon ko ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Ang higpit ng yakap niya na tila ay nais niya akong ilayo sa anumang bagay na pwedeng makapanakit sa akin. This hug is too possessive and protecting that I almost cried. I'm sorry Charlie. Sambit ko at lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Ngayon ang unang araw ng pagpasok ko sa culinary school, kaya medyo kinakabahan ako. Bagong environment at bagong mga tao ang makikilala ko at makakasama araw-araw. Nakakatuwa lang na may ilang units ko ang na-carry sa previous course ko, kaya kahit papaano ay nakakuha pa ako ng ilang subjects na walang prerequisites. Ready? Nakangiting tanong ni Charlie nang makababa ito at paalis na rin papuntang opisina. 9 o'clock pa ang unang klase ko pero gusto kong pumasok ng mas maaga ngayon para kahit paano ay makabisado ko ang bago kong school. Yup, let's go. Pero sigurado ka bang gusto mo akong ihatid? Magkaiba ang daan papuntang school ko at ang opisina mo. Paalala ko sa kanya. Kagabi ko pang sinasabi sa kanya na hindi naman niya ako kailangang hatid pa. Pero mapilit siya, kaya hindi na ako nakipagtalo pa. It's alright, I'm the boss, so I can be late, you know? Pagmamayabang nito, kaya natawa ako.
Oo nga naman. But next time, I want to go alone para naman masanay din ako sa mga pasikot-sikot dito. Sabi ko sa kanya habang palabas na kami ng bahay. Ipinagbukas pa niya ako ng pintuan ng sasakyan, saka siya umikot sa driver's seat. Ikaw ang magdadrive? Nasaan si Mang Tonyo? Tumingin pa ako sa paligid pero wala ang driver niya. Nagbakasyon ng 1 linggo dahil 18th birthday daw ng bunso niya at gusto ng buong pamilya nila na mag-beach. Pagbibigay alam nito sa akin bago pinaandar ang makina. Oh, nakakatuwa naman dahil ang pogi ng driver ko ngayon. Masayang tudyo ko sa kanya. Mabilis nitong tinawid ang pagitan namin, saka ako hinalikan ng mapusok. Natawa ako sa pagkabigla, pero tinugon ko pa rin ang halik niya. That kiss ended up into a hot make-out session. Pero iniligay ko ang 2 kamay ko sa dibdib niya at marahan ko siyang itinulak. Mapungay ang mga mata nito nang tumingin sa akin. Parang biglang ayaw ko nang pumasok. Sambit nito, kaya natawa na naman ako. Ang lamig ng buga ng aircon sa sasakyan namin, pero parang pinagpapawisan dahil sa drubdob ng halik niya. Tara na, malilate na tayo pareho, sabi ko sa kanya. Kahit halatang labag sa kalooban ay nag-drive na ito paalis. Nang makarating na kami sa school ko, ay ilang beses pa niya akong hinanlikan bago tuluyang pinayagang bumaba. I'll pick you up later, sabi pa nito bago tuluyang umalis. Ngumiti at kumaway ako sa kanya hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Inayos ko muna ang sarili ko bago pumasok dahil kumalat ang lipstick ko. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mapangiti at kiligin. Akala ko ako ang pinakaunang darating sa classroom pero hindi pala dahil may ilan ng kaklase ako na naroon. Lumingon pa sila nang pumasok ako kaya binigyan ko lamang sila ng tipid ng ngiti at tumango naman ang mga ito. Dito ako sa medyo likuran na upo dahil mas komportable talaga ako kapag medyo malayo sa harapan. Hi, bago ka rito? Tinig ng isang babae ang nagpaangat sa aking mukha. Nakangiti ito sa akin at mukhang mabait naman siya. Yeah, nahihiyang sagot ko. Tumaba ito sa akin saka nagpakilala. Ako nga pala si Angeline Rodriguez. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito. Hindi talaga ako basta-basta nakikipag-usap, lalo kapag hindi pamilyar sa akin. Pero dahil wala akong kakilala rito at mukha namang friendly itong si Angeline, kaya nakipagkilala na rin ako. I'm Christina Morete. It's nice to meet you. Pakilala ko sa sarili ko. Tinitigan ako nito ng mabuti bago nagsalita. Saan school ka galing? Tanong nito. Sa De La Salle. Lumipat lang ako dito dahil nagpalit ako ng kurso. Sabi ko. Tumango-tango ito. Hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa mukha ko kaya medyo nahihiya na naman ako. So, hindi ka talaga taga rito sa Tagaytay? Usisa pa nito. Oo, pero dito na ako nakatira ngayon. Ah, okay. Sige, babalik na ako sa upuan ko kasi baka darating na si Sir mamaya. Maagang pumasok iyon at galit sa mga nalilate. Pagbibigay alam nito. Salamat. Nakangiting saad ko at ngumiti pa ito bago ako iniwan. Ilang minuto pa ang lumipas ay sunod-sunod nang nagsadatingan ang iba ko pang mga kaklase. Bigla tuloy akong kinabahan. Hindi naman na siguro ito katulad nung high school na kailangang magpakilala ng transferee, di ba? I really hate being the center of attention. Napuunat ako sa pagkakaupo nang may umupo sa upuang nasa tabi ko. Kasabay noon ay ang pagdating ng professor namin. Kitang-kita ko ang paglapad ng ngiti ng mga kaklase kong babae
nang pumasok ang teacher namin. Matangkad ito, maputi at maganda ang pangangatawan. Angat din ang hitsura nito dahil hindi ito maitatangging mahitsura rin siya. Sa tingin ko ay wala pang 30 ito dahil parang hindi naman nalalayo ang edad niya kay Charlie. Automatikong napayuko ako nang dumako ang tingin nito sa akin. I think we have a new student. Deklara nito at napalingon ang lahat sa akin dahil nasa second to the last row ito nakaupo. Maging ang katabi ko ay ramdam kong nakatitig din sa akin at tila inaantay nila ang sasabihin ko. Kaya dahan-dahang tumayo ako at napilitang magpakilala. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at alam ko ring namumula na sa hiya ang mukha ko. Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Cristina Morete. Maikling pakilala ko sa kanila at muling umupo. Mabuti na lamang at pagkatapos noon ay nagsimula na agad ang klase. During our lunch, I received a text from him. Hey baby, how's your day? I already miss you. Nawala sa isip ko na wala palang magdadala ng lunch ko ngayon. Ako man ay medyo nalungkot sa sinabi niya. Pero kahit gustuhin ko mang dalhan siya ng pagkain o sabayan siyang kumain, medyo malayo itong school ko sa office niya. May 1 PM class pa naman ako. I miss you too. I love you, baby. Napangiti ako sa reply niya. Kaya sinendan ko na lamang siya ng 3 heart na emojis. Puno ang kantin at kahit sana ko lumingon wala nang bakanting upuan o lamesa. Christina, dito. Boses ni Angeline ang narinig ko mula sa gilid malapit sa pintuan. Napangiti ako nang sumenyas itong lumapit ako sa kanila. May 2 babae pa siyang kasama at may 2 pang bakanting upuan sa table nila. Ayokong may kasabay sa kainan na hindi ko kakilala pero wala akong choice kaya tinungo ko ang pwesto nila. Guys, ito si Christina, kaklase ko. Ito naman si Jenna at Maya, mga kaibigan ko. Pero accountancy ang course nila. Pagpapakilala ko nito sa akin at sa mga kaibigan niya. Ngumiti ako sa kanila at ginantihan naman nila ako. Grabe Christina, ang ganda-ganda mo naman. Akala ko kanina artista ka. Sabi ni Jenna at nahihiya akong napangiti sa kanya. Oo nga, ang ganda. Sama ka na sa group namin. Baka sakaling mahawaan din kami na kagandahan mo. Sang-ayon naman ni Maya. Kayo naman, pero salamat ha. Nahihiya pa rin ako sa kanila. Napaigtad ako nang biglang may umupo sa tabi ko. Hi Daniel! Bati ni Maya sa lalaking biglang sumulpot sa table namin. Ipakilala nyo naman ako dito sa magandang chicks na kasama nyo. Nagbibirong turuan ito. Pero naaasiwa ako kaya tumingin ako kay Angeline at saka bumulong kung pwede ba kaming magpalit ng upuan. Pumayag naman ito kaagad. Mukhang allergic sa lalaki ha? Nilayuan ako kaagad. Miss Christina, ako nga pala yung katabi mo sa first subject kanina. Sabi nito sa akin at tumango lang ako sa kanya. Hoy Daniel, tumigil ka nga. Kabago-bago pa lang ni Christina, tinatakot mo na. Singhal ni Angeline sa kanya pero tumawa lamang ito ng malakas. Naku Christina, huwag mong pansinin iyan. Talagang palabiro lamang iyan pero mabait naman. Sabi sa akin ni Jenna. Hindi na ako sumagot at pinagpatuloy ang pagkain. Mukhang malapit sa isa't isa ang 4 na ito. Bigla ko tuloy na miss sina Dave at Chloe. Halos ganito rin kami kasaya kapag magkakasama kaming 3. Wala naman akong masyadong naging problema sa unang araw. Dahil mababait naman ang mga kaklase ko at kahit papaano ay may ilan na rin akong kakilala. Dumiretso ako sa parking lot para doon na maghintay. Papunta na si Charlie dito para sunduin ako. Naupo muna ako sa bench sa ilalim ng malaking puno ng akasya dahil sobrang open ng parking lot. Pinapanood ko ang ilang mga estudyanteng pauwi na rin
habang ang iba ay masayang nakikipagkwentuhan pa sa mga kabarkada nila. Mayroon ding ilan na may kasamang mga boyfriend o girlfriend nila. Bigla ko tuloy na imagine kung ano kayang hitsura namin ni Charlie kung mag-boyfriend pa lang din kami habang nag-aaral. Tapos ganun siya ka-possessive. Araw-araw siguro mayroon siyang kasuntukan. Natawa tuloy ako sa naiisip ko.